po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako si Roy Cabonegro. At welcome po dito sa People's Agenda sa ating mga tagapanood, no, sa buong mundo, hindi lang kung dito sa Pilipinas. Ay welcome po kayo at naku, napaka-special po ang guest po natin ngayon dito sa People's Agenda. Dahil po ito po ang several decade ago siguro, Roy. Oo, na nandun ako sa Singapore kasi nagtatrabaho na ako doon. Narinig ko ang ating guest at napauwi ako dito. Dahil sabi niya, bakit to pupunta yung mga Pilipino magagaling sa ibang bansa? Dapat nandito. Dapat nandito. So, nung narinig ko yun, agad-agad akong bumalik at yun na nga. Tumutulong tayo ngayon. Walang iba po kundi mga kababayan, walang iba po kundi ang ating kagalang-galang senador, Greg Honasan. Magandang umaga po sa inyo, Ricky, Roy. Maraming salamat sa inyo at sa mga kababayan natin sa pagkakataon na ito. Opo. Sir, ang unang-unang tanong, 2025, marami kaming nababasa na mga emerging threat. Magkakaroon daw ng global recession, titindi yung itong mga storms na nangyayari, no? Ang pinakatanong ko sa inyo bilang author ng batas tungkol sa disaster resilience natin, ready ho ba ang Pilipinas doon sa mga susunod at mas seryoso pang mga banta, hindi lang nanggagaling sa kalikasan, kundi ho sa ekonomiya ho natin at sa pampolitika? Ano mo, Ricky, Roy, no? No choice tayo. Hindi pwede sabihin hindi tayo ready. Di ba? Maganda tayo. Hindi natin alam kung anong darating, whether natural calamity o yung ibang banta sa seguridad natin, sa ekonomiya natin. Maganda tayo. Sasabihin ng iba, baka naman napapraning lang kayo. Abe, hindi ba ganun ang nangyayari? Pag walang matinding banta, nag-aaway-away. Tingnan nyo nangyayari ngayon, di ba? I mean, without going into details, no? So, kailangan malaman ng mga kababayan natin, lalo na yung kabataan, na nasa survival mode, hindi lang ang Pilipinas, kundi ang mundo. Dahil nagbabago. Nagbabago ng mundo. Sa ayaw at gusto natin, lumahok tayo o hindi, payagan natin o hindi, nagbabago ang mundo. Yun ang paghandaan natin, yung pagbabago, yung pabago-bagong interest. Nung dati, wala silang interest sa atin. Ngayon, kailangan nila tayo. Diba? Kaya nga napaka-timely, Senador, na nagdadala kayo ng agenda ng DRRM tsaka yung national security, no? Yes. Na iba't ibang uri ng banta sa Na ating... magkaduktong yan, Ricky. Oo. No? Roy, magkaduktong yan. Dahil ang dulo nito, pag sinusog mo, ano ang epekto nito sa kabuhayan, sa pamilya, sa pagkain, sa pabahay, sa edukasyon, sa pagpapagamot, at saka dun sa makatotohanan na impormasyon na hinihingi natin ngayon, na wag naman yung lahat na lang marites. Kasi redefine na ngayon ng security, national That's right. security. Mas malawak na talaga siya. Oo, hindi lang siya territorial, di ba, Yes. Senador? At saka hindi ito yung mga sinauna na yung lusob harapan. Oo. Hindi. Gigibain muna yung paa, yung pundasyon natin. The drug problem. Diba? Yung Tama. epekto sa kabataan natin. Yun ang pag-ingatan natin. Kaya ang sinasabi ko lang, paano natin babasahin, Ricky, no, Roy? Yung iniisip ng mga nagkaka-interest sa atin. Yung ibig gamitin tayo. Hindi natin malalaman yun. So maganda tayo. Maganda. Anong klase yung Senado ang dapat na magkaroon Yan, tayo gandang para tanong mas handa, mas okay ang Pilipinas at mas mapagtatagumpayan natin itong mga banta na ito? Sa akin, no, hindi lang sa Senado. Lahat tayo. Lalo na yung government officials dahil lahat tayo nakatingala sa government, no? Yung naintindihan ng problema. Yung naintindihan yung prioridad. Yung naintindihan nila na hindi tayo lang to. Paano yung pinakamalayo, pinakamaliit, pinakamahirap? Sino mag-aasikaso sa kanila? Kung hindi tayo magtulungan. At dito pumapasok, Senator, yung haba ng inyong experience, both sa executive, sa Senate before, yung ganyang level ng experience. Pero ang lente ninyo ay lente ng kasalukuyang sitwasyon. Yun ang naiiba. De Roy, ang siguro advantage ko ng konti, Ricky, no, Roy, no. Isa, galing na ako sa loob at labas ng sistema. Nasubukan ko na yung maging rebelde na may pinaglalaban. So alam ko pakiramdam nung namundok. Ba't sila namundok? Saan sila tatakbo? Pupunta ka sa korte, maraming kailangan, di ba? Diba? So, mas malawak ng konti yung perspective natin at siguro naman
magagamit ko yun kung palarin tayo at pagkatiwalaan tayo. Kanina nga, Senator, di ba? Pinag-usapan natin na ito kailangan malaman ng Gen Z. Kasi hindi nila Oo, din sa nauunawaan. generation namin. O, sama tayo doon. Sige na nga. Itong maunawaan ng Gen Z that constitutes about 20 million of the voters. Kung ano yung sakripisyong dinaanan, sino yung mga nagsakripisyo, sino may karapatang malagay sa mga ganitong critical na posisyon sa critical na panahon. Roy, Ricky, ito ang halimbawa natin. Yung mga pambansang bayani natin. Oo. National hero, si Dr. Gat Jose Rizal, no? 24/7 ang bantay sa Luneta. Hindi naman ito mga perpekto. Di ba? Isa-isahin natin. Huwag naman sana masamain. No? Jose Rizal, genius. Daming alam. Chick boy. Oo, check mo. Di ba? Andres Bonifacio, firebrand, revolusyonaryo. Mainit ang ulo. Oo. Na-outmaneuver naman ni Emilio Aguinaldo, First President, binigyan ng pondo para mabili ng armas sa Hong Kong. Ginamit naman kung saan. Saan? Apolinario Mabini. Okay? Sublime paralytic. Hindi nga makalakad. Laging pasan, di ba? Oo. Magkakasama. Together. Ha? Dreamed, sacrificed, fought, died for a nation that did not exist. Wala pang Republic of the Philippines noon. Correct. Nagsama-sama. Mga hindi perpekto na tao. Sino tayo para mangahas? So kailangan talaga rito magsama tayo. Mantakin ninyo kung magsama-sama yung 120 million na Pilipino plus yung 14 million na nasa overseas. Yung database na makukuha natin, yung impormasyon, yung narinig sa hapagkainan, yung narinig nag-uusap yung mag-asawa, yung narinig nagkokomperensya yung ambassador at saka yung leader na ibang bansa. At maibigay kagad dito. Pag nauna tayo sa impormasyon na yon ng ilang segundo, lamang na tayo. Unahan lang ito. Sir, unfinished business. Our dream shall never die. Ano pa yung mga dreams na patuloy nyo dapat na Ito, hindi ko lang iniaay? Nako, Ricky, Roy, hindi ko lang dream ito. Alam mo yung pagkakaisa? Napakailap, di ba? Ano ang haligi ng national security? Ito pananaw ko lang. Tinuturo sa amin nun, nung nag-aaral ako. Political unity. Hindi ko sinasabing huwag kayo magdebate. Di ba? Minsan, huwag kayo wala lang pikunan. Di ba? Political unity. Social cohesion. Naintindihan yung taong bayan na iisang bansa tayo, isang bandera, isang lahi, di ba? Ba't hindi tayo magkaisa? Hindi naman pinag-uusapan ito. Ano ba yung gutom na tumatama sa Bisaya? Iba ang gutom na tumatama sa Ilocano o Bicolano? Namimili ba ang gutom? Hindi. Namimili ba ang bala? Ganon din sa kalikasan. Namimili ang ang problema bagyo. ng kalikasan. Iwasan natin to dahil, di ba, kapartido ko yan. Walang ganon, di ba? So yung sinasabi ko is, yun ang mailap, Ricky, no? Sir, isang reaksyon kasi yung mga nakaraang araw, medyo matindi na yung verbal war between itong ang vice-presidente natin at itong yung mga taga-kongreso. Sa akin, Ricky, Oo. ito, baka ibang pa. Natutuwa ako Gusto ba natin na patago itong magmaktol? Aba, syempre, hindi. Madaling araw? Dapat yan Magplano? nilalabas. Ilabas mo. Labas mo. Baka makahinga ka na maluwag. Correct. At saka kung gusto mo sumagot ka. Kung ayaw. Pero mahirap para sa ating pangunahan yung hinalal ng mayoridad na Pangulo at pangalawang Pangulo. I mean, wala sa liga ko yun. No? So, hayaan natin. Sige. Pero pag panahon na para harapin yung mga banta sa atin, tigil na muna yan. Correct. Di ba? Tigil na muna yan. Unity. Yun ang mailap, Ricky. Yung Yun ang gusto kong... pagsasama-sama na sinabi nyo, Senador, kanina, liban sa yan ay kailangan talaga natin. Kailangan din natin yung makita sa option na meron tayo sa kasalukuy sa darating na eleksyon. Kasi ang pakiramdam ng marami, walang tunay na option. Kaya ang tanong nga, sino-sino ba itong mga talagang alternatibo na pwede natin ikonsidera? Hindi na natin pwedeng pag-usapan yung nangyari na. Oo, tama. Ang ayusin natin yung ngayon para yung mangyayari, maayos. Makapagdesisyon yung botante ng maayos. Hindi yung basta gusto ko siya. Basta pogi. O nagsayaw. TikTok. Hindi natin minamaliit dahil ito na mga kandidato, pati yung mga nakaupo ngayon, naniniwala ako. Ugaling Pilipino yan May puso talaga. Okay. So ayokong pangunahan at husgahan dahil, di ba, hindi natin ugali yun. Ang pinagkaiba ngayon at Senator, yung malaking bahagi ng boboto
Yung that will make a difference in 20 million Gen Z. Ito yung generation na hawak nila ang impormasyon. Kaya nilang mag-analisa. Oh. Hindi tulad ng mga nakaraang panahon na kulang sa impormasyon. Yun ang difference ngayon. Hindi lang yon. Pag nagdesisyon sila batay sa impormasyon at technology, di ba? Magiging maayos yung kinabukasan. Hindi natin. Nila. So, pansariling interes. Nasa interes ng Gen Z millennials, no? Na maayos ang maging piliin na iluluklok, whether elected or appointed, dahil ang nakataya rito, kinabukasan nila. Hindi natin. And I like that, the way you said it, na hindi kayo ang kinabukasan, kundi kayo'y may sariling Kinabukasan. Wala na kami ron. Oh, that's right. That's right. Yun yung sinasabi natin ng mga nakaraang episode na 46%. Yun yung Na hindi 46%. maka-Marcos at hindi maka-Duterte. Senador, kailangan ba natin ng bagong istorya para sa ating bansa ngayon? Kasi nakikita namin sa surveys, talagang hindi na nagmamakoy, hindi na rin nagduterte. May malaking bahagi kasi, sir. Ricky, 46% yan. Okay. Hindi ko alam kung paano isasalis na gano'n. We have been doing the same thing. Economically, politically, socially, foreign policy, security, pareho ang ginagawa natin. At umaas na tayo na iba ang magiging resulta. May tawag dyan, ha? Pero hindi natin mag-usapan yun. Oo. Abay, baguhin naman natin yung andar, yung takbo. Pero kailangan may plano tayo. That's right. At pag nagplano tayo, abay, pag-implement yan, together, magkakasama. Hindi Ready na bang tanggapin ng taong bayan yung ating pangarap, yung dream natin ng reform? Yun Sa ang ngayon. tungkulin natin, Ricky, Roy. Turuan sila. Di ba? Ano ang tungkulin ng isang leader? Hindi ibigay, di ba? Sa kinasasakupan nila, yung gusto ng kinasasakupan, kundi turuan sila kung ano ang kailangan nila at kung ano ang kailangan gawin nila. Yun ang tungkulin ng leader. Yung totoong leader. Oh. Tama. May Yeah, yun nga, lumalabas nga kasi, Senador, no, sa kasalukuyang panahon. Kita niyo naman tong araw na ito, kasagsagan pa rin ang ating problema sa typhoon. At hindi ito nag-iisa. Marami pa ito. Ang inyong karanasan sa DRRM, kayo nga ang nagpasa ng DRRM, no? Paggamit ng impormasyon, nasa DICT nga kayo at kayo rin nagpasa ng maraming batas na related. Ito yung mga necessary ngayon. Ito yung mga challenges at response na kailangan at ito yung inaasahan sa atin dahil kakaharap tayo ng malaking problema sa kalikasan, sa climate change. Kaya nga nananawagan, sino ba ang mga makakalikasang kandidato? Sino ba ang kayang sumagot sa mga problema na ito? Ako, hindi ko pakikitiri ng gano'n. Di ba? Yung Sino yung makatao? Yeah, oo. Makabansa? Makadiyos. Makadiyos? Baka kinabukasan? Di ba? At ako, ang nilalatag ko rito, linalagay ko sa pag, itataya ko buhay ko rito. That's right. Pag naniwala ako, hindi yung itataya ko yung trabaho ko. Di ba? Ngayon, sasabihin, makasarili. Ginagawa ko ito para sa mga anak ko at apo ko at anak at apo ng ibang Pilipino na walang tinig. Correct. Tayo ang magbibigay ng boses sa kanila, di ba? Sa Senado. Malakas na boses yun. 6 o'clock news, automatic na yan, di ba? So, magiging... kung makumbinsi pa natin yung iba, di 24 yan na boses sa mataas na kapulungan. Yan ang lalim at damdamin. Hindi. Saka, para sa akin, tayo, Ricky, no, Roy, ano ang willing nating gawin para sa mga anak natin? Lahat. Lahat. Buhay. Buhay. Oo. Buhay. Lahat. Buhay. Tataya ko, yun ang sinasabi ko. At hindi to bukilya lang, ha? I mean, wag na ninyo po paghubarin ng t-shirt, no? Pero sabihin, tad ng bala tong katawan ko. Tama ng granada, tama ng bala, no? Sa larangan ng pakikibaka, rebelde o sundalo, no? So, hindi ito invento lang. Hindi ito pagpapapel lang, no? Isinabuhay ko yung damdamin ko at nasa isip ko. Oh, with that, Senator, maraming salamat. Sana maging guest ko kayo dun sa programa pa natin sa Veritas. Everything for good, everything for God yun. Maraming salamat po. At yan po nagko-conclude ang People's Agenda. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.